Pagkaalis ni Mang Ador ay nagulat na lang si Maria nang nasa tabi na niya ang tiyahing si Aling Lusing at sinabi sa kanya na magluto ng pagkain nila dahil may ibang ginagawa pa ang katulong nito na si Emmy. Wala namang nagawa pa si Maria kundi ang sumunod. Matapos makapaghapunan ay naglatag na siya ng maliit na banig na kasya lang ang isang tao sa may malapit sa pintuan ng mag-asawa. Doon kasi siya pinapwesto ng tiyahin para madali daw siyang matatawag kapag kinailangan siya nito. Nakita niya sa orasan na pasado 11:00 na ng gabi at doon pa lang natapos sa mga gawain ang katulong na si Emmy. Makikita sa mukha ng katulong na pagod na ito at madalas niya pang naririnig na sinisigawan ng tiyahin at tinatawag na tanga at bobo. Alam niya na ganun talaga ang ugali ng kanyang tiyahin. Kaya nga noong kinukuha siya nito bilang kasambahay ay hindi siya pumayag. Mas gugustuhin niya pa ang magtrabaho maghapon sa bukid kaysa tumira sa bahay ng tiyahin. Idagdag pa ang peligro na maghahasa ng kanyang tiyuhin na napapabalita nga sa lugar na lahat ng naging kasambahay nito ay minolestya at yung iba ay nabuntis kaya pinalayas. Kaya hindi na nakapagtataka kung maraming taong galit sa pamilya ng tiyahin niya. Habang nakatingin sa bubong at nagpapaantok, ay nagulat siya noong may marinig siyang huni ng tiktik sa labas. Palipat-lipat ng lugar ang pinanggagalingan ng tunog ng paghuni noon. Nakaramdam si Maria ng takot dahil naikwento sa kanya ng kanyang ina na kapag humuhuni ang tiktik ay maaaring nasa paligid lang din ang aswang o di kaya iyon na mismo ang aswang na humuhuni lang bilang isang tiktik. Maya-maya pa ay narinig niyang may bumagsak na mabigat na bagay sa yerong bubong ng kanyang tiyahin. Napaigtad siya bigla dahil sa gulat. Narinig niya rin ang boses ng tiyahin na bumubulong habang tinatawag siya. Kaya pagapang siyang lumapit sa pintuan ng silid nito at tinanong kung ano ang kailangan. Sinabi sa kanya nito na may aswang sa bubong ng bahay. Malamang dahil naamoy noon ang tiyuhin niyang may malubhang karamdaman. Inutusan siya nito na gisingin si Emmy at magdikdik sila ng bawang sa kusina at kumuha ng asin saka maglagay sa gilid ng lahat ng pinto at mga bintana. Naalala niya, kawawa naman ang kasambahay na si Emmy dahil marahil kakatulog lang nito at sigurado siyang pagod na pagod din iyon dahil sa dami ng mga pinapagawa. Hindi niya na sana iyon gigisingin pa. Kaso natatakot din siya na pumunta sa kusina mag-isa dahil baka pumasok nga ang aswang at atakihin siya at walang makakatulong sa kanya. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang gisingin ang kaawa-awang katulong. Pupungas-pungas naman na gumising ang katulong noong tapikin niya iyon at binulungan na may aswang sa labas. At pinapakuha sila ng bawang at asin ng kanyang tiya Lusing. Sabay na nga silang nagtungo sa kusina upang sundin ang ipinag-uutos ni Aling Lusing. Matapos nagawa ang ipinag-uutos ay hindi pa rin natingil ang mararahas na pagkalmot sa bubong noong nilalang na nasa labas. Dahil sa takot ay hindi na rin bumalik pa sa silid ang kasambahay na si Emmy. Doon ito nakipagsiksikan sa banig na kinakahigaan ni Maria. Makalipas lang ang 2 araw ay nagkamalay ng muli ang kanyang Tito Boy. Kaya nagpaalam na siya sa kanyang tiyahin na uuwi muna sa kanila at kapag hindi naman masyadong marami ang gagawin sa bukid ay babalik na lang siya doon para doon muna mamalagi hanggat hindi pa tuluyang gumagaling ang kanyang tiyuhin. Wala namang nagawa pa ang tiyahin
dahil papaalis na siya ng bahay noong nagpaalam si Maria. Laking pasasalamat naman ni Maria noong malaman na maghahanda na sila ng kanilang pagtataniman ng palay, kaya kailangan na siya uli sa kanilang bukid para may makatulong ang kanyang ama, kaya hindi na niya kailangan pang bumalik sa bahay ng tiyahin. Meron na rin siyang mairarason kapag nagkataon na ipasundo siya nito. Gumaling naman ang karamdaman ng kanilang tiyuhin pagkalipas ng 1 buwan. Nabalitaan na rin nila na lumayas daw ang katulong nito. Sabi ng tiyahin niya ay sadyang tamad lang daw talaga ang dalagitang iyon kaya lumayas. Pero hindi sang-ayon doon si Maria. Sa tingin niya ay minulis siya iyon ng kanyang tiyuhin kaya lumayas. Makalipas ang 1 pang taon ay napag-isip-isip ni Maria na sumubok na magtrabaho bilang kasambahay sa Maynila. Sobra kasing nakakaengganyo magkwento ang kanyang tiyahin, kesyo magaan ang trabaho at madali ang pag-unlad. Kaya isang gabi, habang patapos na sa paghahapunan, ay sinabi ni Maria sa pamilya niya na gusto niyang lumuwas ng Maynila upang magtrabaho. Sinabi naman ng ina nito na bakit pa kailangan lumuwas. Kahit papaano ay nakakakain naman sila ng 3 beses sa isang araw. Bakit kailangan pang maghangad ng mas maluhong pamumuhay? Sumagot din naman ang ama nito na karapatan ni Maria na subukan din ang kakayahan niya na hanapin ang sariling kapalaran. Kaya wala na ring nagawa ang ina at pinayagan na nga si Maria na lumuwas ng Maynila. Kinabukasan ay nagtungo si Maria sa bahay ng tiyahin at sinabing interesado na siya na magtrabaho sa Maynila bilang kasambahay. Nagkataon naman na naroon pala ang kanyang pinsan na nakatira sa Maynila upang magbakasyon ng 2 linggo. Kaya sinabi nito sa kanya na maghanda dahil sa susunod na linggo ay isasama na siya nito pabalik na Maynila upang maging kasambahay ng mayamang kapitbahay nito. At kung ano-ano pa ang mga magagandang kwento na idinagdag nito, kaya mas lalo niyang kinasabikan na makarating ng Maynila. Pagka-uwi ng bahay ay ikinuwento niya sa kanyang pamilya ang naging lakad niya noong pumunta siya sa bahay ng tiyahin. At sa 1 linggo ay aalis na sila patungong Maynila upang magtrabaho. Ikinalungkot iyon ng kanyang buong pamilya dahil iyon pa lang ang unang pagkakataon na malalayo siya sa kanyang pamilya. Para mapawi ang kalungkutan ay sinabi niya na lang na magpapadala siya kaagad ng pera kapag natanggap na niya ang unang sahod para makapagbayad na rin sila ng kanilang mga utang, lalong-lalo na ang utang nila sa kanyang tiyahin na napakalaki ng interes dahil 20% kada buwan ang interes ng utang nila doon. Makalipas nga ang 1 linggo ay sumama na si Maria sa pinsan niya sa Maynila upang magtrabaho bilang kasambahay sa isang pamilyang nagmamay-ari ng ahensyang nagpapaalis ng mga empleyadong magtatrabaho sa banyagang mga bansa gaya ng Taiwan, Singapore, Malaysia at Gitnang Silangan. Maayos naman ang paninilbihan ni Maria sa pamilyang iyon. Hindi naging mahirap ang kanyang pagsisimula dahil meron pang 3 katulong at driver na naninilbihan sa pamilya. Madali niya ring nakapalagayan ng loob ang mga kasamahan sa trabaho dahil sa galing din ang mga iyon sa probinsya ng Kabisayaan. Dahil sa dami ng mga aplikante ng ahensya ng kanilang amo ay ginawa na ring extension ng opisina ang bahay noon. Malawak din naman kasi ang bakuran sa may harapan kaya pinagawaan na rin ng opisina. May mga pagkakataon na nakakakwentuhan ni Maria ang ilan sa mga datihang mga aplikante na nakapagtrabaho na sa labas ng bansa. Ayon pa sa mga kwento ng mga ito na masarap magtrabaho sa abroad dahil malaki ang sweldo, di hamak na mas malaki kaysa pag nagtatrabaho ka dito sa Pilipinas. Medyo mahirap lang sa una, lalo't hindi ka pa nakakapagsalita ng lingwahe nila. Dahil hindi rin ang mga iyon magsasalita
ng English para sa'yo. Kaya madalas, sinyasan na lang. Kaya unang-una talaga na dapat matutunan ay ang lingwahe ng lugar na pupuntahan para maiwasan ang pagkakamali sa inuutos dahil sa hindi nagkakaintindihan ng malinaw kung ano ang totoong ipinag-uutos. Tuwang-tuwa si Maria sa tuwing may makakakwentuhan siyang mga aplikante na taga-probinsya din nila. Naisip niya tuloy na subukan ang swerte niya sa abroad. Kaunti lang naman ang mga napapabalitang minamaltrato ng amo. At kung manakit man ang amo ay pwede namang lumayas at agad magtungo daw sa embassy at doon magsumbong. Dahil sa naging masaya naman si Maria sa kanyang pagtatrabaho bilang kasambahay sa bahay na iyon, ay hindi niya na rin napansin ang mabilis na paglipas ng mga buwan. At nakakadalawang taon na pala siya sa paninilbihan sa pamilyang iyon. Naipangako niya sa kanyang pamilya na magbabakasyon siya kapag nakadalawang taon na siya sa trabaho. At sa simula pa lang ng kanyang pagtatrabaho sa amo ay ipinaalam na niya iyon, kaya wala nang problema pa. Kulang 1 buwan na lang bago sumapit ang araw ng kanyang pag-uwi sa kanyang probinsya, kaya nagsimula na siyang bumili ng mga pasalubong. Pantalon at sapatos para sa ama, bestida at sandals naman para sa ina, mga damit, sapatos at iba pang mga gamit sa paaralan ang kanya namang binili para sa mga kapatid. Bumili na rin siya ng iilang pirasong corned beef na disusi noong isinama siya ng kanyang amo na mamili sa isang grocery ng mga imported na mga paninda. Alam niya kasing hindi pa nakakatikim ng ganong pagkain ang kanyang pamilya, kaya gusto niya rin sana na matikman ng mga iyon ang ganong mga pagkain. Sumapit na nga ang araw ng pag-uwi ni Maria. Dahil sa matagal niyang napaghandaan ang kanyang pag-uwi, ay maaga din siya nakabili ng tiket ng eroplano sa napakamurang halaga. Kaya gulat na gulat ang pamilya niya noong sinabi niya sa ama na doon siya sunduin sa airport dahil marami siyang dala. Itinaon ni Maria ang kanyang pag-uwi sa buwan ng ipagdiriwang ng kanilang lugar, ang kapistahan ng patron. Kaya pagdating niya ay maraming mga tao sa lugar nila. Marami din ang mga nagsulputang tiyanggi sa bawat kanto ng mga barangay. Gulat na gulat ang lahat nang makita ang pagdating ni Maria. Dati na rin namang maganda si Maria, mas kapansin-pansin lang sa panahon na iyon dahil sa mas maputi na nga siya, dahil nakakaputi daw ang tubig ng Maynila. Tapos nasa uso pa ang kanyang mga suot na bagay naman sa kanya at mukhang mamahalin. Ang hindi nila alam na sa ukay-ukay lang din naman iyon binili ni Maria dahil sa nagtitipid nga siya para makaipon ng ipapadalang pera sa pamilya. Sa pagkakataong iyon ay nakapundar na ng maliit na lupain na matatamnan ng palay si Maria at nabayaran na rin niya ang utang ng kanyang mga magulang sa tiyahin. Kaya kahit papaano ay magaan na ang buhay ng kanyang pamilya dahil solo na ng mga ito ang ani sa sinasakang lupa. Bago pa sumapit ang araw ng kapistahan ay nakatanggap si Maria ng liham ng paanyaya mula sa barangay. Isa siya sa mga babae sa kanilang lugar na inanyayahang lumahok sa pabayle sa araw ng kapistahan. Proyekto iyon ng lugar para makaipon ng pondo na magagamit para makagawa ng mga proyekto sa kanilang lugar na mapapakinabangan din naman ng lahat. Dahil sa hindi na rin naman siya sumasama sa ama sa bukid at wala naman siyang ibang gagawin sa araw ng kapistahan, kaya pinaunlakan niya ang paanyaya ng barangay. Sumapit na nga ang araw ng kapistahan. Maraming bisita sa lugar. May mga iilang pamilya din naman ang bumisita sa bahay nila Maria. Ilan sa mga bisita nila ay ang mga kapatid ng kanyang ama na nakatira sa kabilang bayan. Magiliw nila iyong tinanggap at masayang nagkainan at nag-inuman. Kinahapunan ay naghanda na si Maria ng kanyang isusuot sa pagpunta niya sa baylihan sa kinagabihan. Nakiusap siya sa pinsan niyang lalaki
na ihatid siya nito gamit ang tricycle patungo sa baylihan. At muli din siyang sunduin ng mga alauna ng madaling araw. Pagkarating sa baylihan ay umupo na siya sa paikot na hilera ng mga upuan kasama ng iba pang mga babae na kasama sa pabayli. Pinagtitinginan siya ng mga taong naroon dahil bago siya sa kanilang paningin. Akala pa nga ng iba na taga Maynila siya na dumayo lang ng pista. Ilang oras lang ng pakikibayle o pakikipagsayaw ni Maria ay may nakasayaw siyang isang lalaking gwapo at matipuno ang pangangatawan. Napakabango din noon at mukhang hindi nakainom. Halos lahat kasi ng nakasayaw niya ay mga amoy alak na at yung iba nga ay lasing na rin talaga. Kaya laking tuwa niya noong isayaw siya ng gwapong lalaking iyon. Habang nasa gitna ng pagsasayaw ng cha-cha ay biglang nagpalit ng tugtog at naging mabagal ang tugtog. Nahudyat na ang tugtog na iyon ay pang sweet dance. Iyon ang sayaw na nakahawak ang lalaki sa bewang ng babae at ang babae naman ay nakahawak sa balikat ng lalaki. Habang nagsasayaw ng marahan ay nag-uusap sila ng lalaking iyon. Napag-alaman niya na isa pala iyong pulis. 2 taon pa lang daw iyon na pulis at nakadistino sa lugar nila. Unang oras pa lang ng kanilang pagkakakilala ay nakaramdam na agad sila ng kakaibang saya sa mga puso nila. Hanggang sa sumapit ang oras na uuwi na si Maria at yung pulis na si Maynard pa rin ang kanyang kapareha. Dahil hindi na talaga siya binitawan pa nito. Kahit si Maria ay ayaw niya na rin naman na makipareha pa sa ibang mga lalaki na nasa sayawan. Hanggang sa umuwi na si Maria. Sinabi sa kanya ng lalaki na kung pwede bang umakyat ng ligaw sa pamamahay nito sa mga susunod na araw kapag natapos na ang kapistahan. Masaya naman niyang sinabi ang oo. Matapos nga ang kapistahan ay nagsimula ng bumisita sa bahay nila ang lalaking si Maynard. Dahil sa may kaunting naipon na ay nagdesisyon si Maria na hindi na babalik ng Maynila at magtatayo na lang ng maliit na tindahan sa kanilang lugar. Dumadami na rin naman ang mga kabahayan na malapit sa kanila. Pagkalipas ng 2 buwan ay sinagot na ni Maria ang pulis na si Maynard. Naging masaya ang kanilang relasyon. Malakas din ang kita ni Maria. Dahil kapag may mga pagdiriwang sa presinto ng pulis, ay sa kanya umorder ng mga pagkain. Alam din kasi ng kasintahan na masarap siya magluto. Hanggang sa pati ang mga taga-munisipyo ay sa kanya na rin umorder ng pagkain na pangtanghalian at kapag may mga malalaking salo-salo. Pagkalipas ng 1 taon ay hiningi na ng kasintahan ni Maria na si Maynard ang kanyang kamay sa mga magulang at sinabing nais niya na itong maging kabiyak. Dahil sa kilala naman ng mga magulang ni Maria si Maynard na isang mabuting tao at matinong pulis, kaya hindi na sila nag-atubili na pumayag sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Matapos lang ang kasal ay nabuntis na rin kaagad si Maria. Masayang masaya silang mag-asawa hanggang sa naging 2 na ang kanilang mga anak at lumaki na rin ang kanilang gastusin na nahihirapan na silang matustusan mula sa sahod lang ng asawa bilang isang pulis sa probinsya. Dito na naisipan ni Maria na subukan ang kanyang swerte sa ibang bansa. Alam niyang triple sa maaari niyang kitain sa pagiging katulong sa Maynila ang kikitain niya kapag doon siya nagtrabaho sa abroad. Noong una ay hindi iyon sinang-ayunan ng kanyang asawa. Pero noong naging madalas na ang kanilang pag-aaway dahil sa kakulangan sa pera, ay wala na rin itong nagawa kundi ang pumayag. Pumayag din naman ang mga kapatid ni Maria na sila muna ang mag-aasikaso sa 2 mga anak niya habang wala siya at dadaanan na lang ni Maynard sa hapon o gabi pagtapos na ito sa duty niya sa presinto. Abangan po ang kadugtong ng kwentong ito na pinamagatang Maria Labo sa Part 3. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.